Isa. Dalawa. Oo, apat pa. Apat pa kayo. Malaki pang gastusin. Malaki pa, sister, ah. Alam niyo mga kapatid ko minsan, dito natin masyadong tinatanong ang sarili natin kung minsan, kaya ba kaya natin silang pag-aralin? Di ito, maraming mga kapatid o maraming mga magulang na kahit may kinikita naman sila, hindi nila nakakayanang pag-aralin yung kanilang mga anak kung minsan. Dahil ang kanilang iniisip, yung kanilang kinikita, kuminsan, sapat lang sa kanila o kulang pa. Dahil may mga bisyo sila. Yung mga ganun. Ngayon, sa atin, kahit na kuminsan kulang sa atin yung ating kinikita, ngunit dahil mayroon tayong pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, ang Panginoon ang gumagawa ng kaparaanan para yung mga anak natin na gusto nilang mag-aral, makapag-aral sila. So, napakaganda yung pagpapatunay ng ating Panginoon sa kanyang pag-ibig sa atin na sumasampalataya. Kaya nga sabi nga dito, ang sabi ng Panginoong Yesus mula sa aklat ni Juan, sabi niya ganito, 1 chapter 15 verse, umpisan natin sa 4. Sabi niya, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gayang ng sanga na hindi makapagbunga sa kaniyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Kaya sabi niya, ngayon, mayroon tayong mga gustong gawin, mayroon tayong pinapangarap, ngunit ang lahat ng iyan kabiguan lamang kung wala tayo sa Panginoon. Ngayon, kung tayo'y nasa Panginoon, ito ang kanyang sinabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ito yung sinabi niya. No? Ang ganda itong mga sinasalita nito ng ating Panginoon Jesus mismo. Tingnan natin sa verse 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ito yung napaka mahalaga na malaman ng mga kabataan. Dahil ang kabataan, mga kapatid, likas sa kanila na nangangarap. Sana sa ganito, magkaroon ako ng ganito. Sana makatapos ako, sana magkatrabaho ako ng maganda para mabili ko ang mga gusto ko. Matulungan ko ang mga magulang ko at mga kapatid. Pero kung minsan, brother, sister, kabiguan lang ang natatamo nila. Bakit? Hindi sila nakikipag-isa sa Panginoon. Marami kaming kakilala, mga kamag-anak, na ganyan na pinagsisikapan nila talaga sanang mag-aral. Ngunit wala. Kung hindi naman, yung iba naman nakakaya ng pag-aralin ng kanilang mga magulang, ngunit nalilihis naman ang kanilang mga anak dahil nagkakaroon sila ng bisyo. Kung bakit? Wala silang takot sa Panginoon. Hindi nila alam na pahalagahan ang kanilang sarili dahil hindi naman sila nagbabasa ng Biblia. Hindi naman sila sumasamba o sumamba man sila, di man nauunawaan kung ano ang sinasabi ng kanilang pari. Wala lang. Kaya nami-mislead din naman sila. Pero tayo na nakakaalam ng mga bagay na ito,
kahit na magdaan tayo ng kahirapan sa pagpapaaral sa mga anak, ang pag-asa ay nandyan. Ang tinitignan natin ay yung pag-asa, no? Yung goal na minimithi natin. Dapat na maabot ng mga bata. Tayo naman, kung minsan, parang nakakaramdam tayo, Brother Miguel, ng parang suko na ako kasi wala na akong magagawa. No? Pero dito, habang tayo ay walang magagawa, dito naman ngayon pumapasok ang biyaya ng Panginoon. Basta, wag lang tayong bibitaw. Wag lang tayong manghihina sa pananampalataya. Wag, mga kapatid. Kinakailangan na kung kailan tayo nakakaramdam ng parang wala na, dito naman tayo lalong magiging malakas. Ganito ang sabi ni Pablo. Sa 2 Corinthians, sabi niya, verse 12. Verses 12, 7, 8, and 9. Ito naman yung sabi ni Pablo tungkol sa mga bagay na kanyang naranasan. Dahil si Pablo man, nakakaranas din. Pakinggan natin ang kanyang sinalita. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Pag sinabing tinik, ito ay sakit ito. Sakit sa katawan ito. Tinik, sabi niya, tinik daw sa katawan. Isang sugo daw ni Satanas ang naglagay. No? So marahil, maraming mga iba't ibang uri ng karamdaman, tinik o ano man, ano. Ngayon sabi niya, tungkol dito, makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Nagpakita si Pablo ng proseso. So, hindi natin alam kung gaano ito, pero isa ibang sabi niya, muntik daw siyang namatay. Yun ang sabi niya, muntik siyang namatay dahil sa sakit na yan. So, tungkol dito sabi niya, makaitlo akong nanalangin. Then pagkatapos ito na. At siya ay nagsabi sa akin, sumagot na, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So, nanlulo mo siya, nangihina. No, so, 3 beses siyang nanalangin. Hindi natin alam kung sa isang araw 3 beses, o 3 araw na nanalangin, o 3 sabat na nanalangin. Pero sabi niya, 3 beses akong nanalangin. Tapos sumagot na. Dito sa term. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, ito na, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ito, pag nanghihina tayo mga kapatid, gustong pumasok sa atin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Basta sa panghihina natin, isentro lamang natin sa Kanya ang ating panawagan. Panginoon, nanghihina ako. Nanghihina ako dahil ganito. Wala kaming ganito. Nanghihina ako dahil ang si ganito ay may ganito. Ang aking pamilya ay nakakaramdam ngayon ng kakapusan. Ito ngayon ang aking kahinaan. Wala akong magagawa, Panginoon. Maliban lamang na ako ay nakatingin sa iyo. Basahin natin. Dito, kapag ang isang tao, mga kapatid, ay wala nang magagawa,
ito yung kanyang pahayag. No? Dito, ito, sabi niya dito, at ngayon, tignan mo kung paano sila'y gumaganti sa amin, na nagsisiparito upang palayasin kami sa iyong pag-aari na iyong ibinigay sa amin, upang manahin, o aming Diyos. Hindi mo ba hahatulan sila? Sapagkat wala kaming kaya laban sa malaking pulutong na ito, na naparito laban sa amin. At hindi man nalalaman namin kung anong marapat gawin. Ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. Tumitingin lamang kami sa iyo. Kapag tayo, mga kapatid, wala na tayong magagawa, itingala natin, lumuhod tayo, tumingala na tayo sa ating Panginoon. Sasabihin natin, Panginoon, narito, ito na ang aming kalagayan ngayon, wala na kaming magagawa. Kundi, kami nakatingala sa langit na iyong luklukan upang hingin namin sa iyo, Panginoon, ang iyong biyaya para sa amin. Mga kapatid, hindi rason yung, halimbawa, hindi rason kung ano yung nararamdaman natin, anong kalagayan natin sa buhay upang manghina tayo. Itong si Pablo, ang sinasabi niya, kapag dumarating, kapatid, Brother Miguel, yung mga pangangailangan, yung wala siyang magagawa, no? Ang kanyang ginagawa, nananalangin siya. Nananalangin lang. And then sumagot na ang Panginoon, ang biyaya ko sapat sa iyo. Tingnan natin. Merong isa dito na tao ng Panginoon. Itong si Daniel, matapat na tao ito. Ngayon, si Haring Nabucodonosor ay gumawa ng isang batas. At ang batas na yan ay walang mananalangin sa ibang Diyos kundi sa Kanya lamang. Ngayon, samantalang, alam ko, nahihirapan akong kumanap dito kasi Tagalog ito, hindi ko kabisado kasi. Ito na. Gumawa ngayon ng si Haring Dario, yung hinimok ng kanyang mga presidente, si Dario siyang hari. Sa ibaba ng hari may 3 presidente. At sa ibaba ng mga presidente may mga gobernadores. Yun ang setting ng pamumuno noon, ng panahon ng Nabucodonosor. Ngayon, isa sa mga presidente, si Daniel. Siya ang pinakamataas na presidente. 2 presidente sa ibaba niya at mga gobernadores. Ngayon, dahil si Daniel ay matwid na tao, walang kapintasan sa kanya, itong mga nasa ibaba niya, naiinggit sila sa kanya. Dahil kaibigan siya ng hari na si Dario. Ngayon, gumawa sila ng gumawa sila ng batas na ang kanilang gagawing batas ay walang mananalangin, kasi nakikita nila si Daniel na 3 times a day nananalangin siya. Ngayon nakita itong mga Kaldyos na kailangang doon nila mahuli si Daniel upang ipapatay.